sapagkat alam ko yung diferensya. Tuloy pa rin tayo. Papunta pa lang doon, inisip ko na anong solusyon pa uwi. Buntot sila sa amin. So, doble ang oras na ginugol namin sa daan. Papunta doon, mabilis kami, 80, tumatakbo 80, pauwi, 40. Doble ang oras. Pero blessing, ganda ng mensahe. No? Na-bless ako. Ako'y pastor na ako ay natututo pa sa maraming bagay sa salita ng Diyos. Okay? Para makita mo pala yung purpose ng Lord sa iyo, alam mo kung saan ka dapat. Ha? Amen. Alam mo kung saan ka dapat. Pag naliligaw ka, at hingi ka ng guide, no? Ang unang tatanungin, halimbawa, saan ka? Saan nandito na ako? Saan yung lugar niyo? Saan ka na ba? Sasabihin mo, nandito ako sa ganito. Saka ka lang bibigyan ng guide ng anong tawag dito. Okay? Instruction. Okay? Halimbawa, papunta ng Kabanatuan. Nasa Santa Ana na, diretso lang. Nasa Arayan na, diretso lang. Nakikita mo pag nakita mo na yung Casa Flora, gumanan ka, yun na yun. Okay, ganun yun. Alright, so, dapat alam natin saan ang posisyon natin, saan tayo nakalugar. Para hindi tayo maligaw at malaman natin ang purpose ng Lord sa buhay natin. Okay. So, magandang gabi sa ating lahat. Please open your Bible in the book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. 1 to 7. From verse 1 up to verse 7. Kita nyo? Babasahin natin ito responsively. Okay? Verse 1, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. As I beseech thee to abide still at Ephesus, when I went unto Macedonia, that thou mightest charge some that teach no other doctrine. Now the end of the commandment is charity, out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. From having desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Manalangin tayo. Dakila namin Diyos, pagpalain niyo po ang banal, ang oras na ito na yung pinagkaloob sa amin, na kami magtipon upang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa pribileyo na amin pong may lapit sa inyo ang aming mga hinaing, ang aming mga kahilingan, sapagkat kayo po ang nagsabi na kami ay tatawag at kayo po ay sasagot at gagawa ng mga dakilang bagay na hindi namin namamalayan. Panginoon, salamat po sa encouragement,
Salamat po, Panginoon, sa pangako. Salamat sa pribileyo. Pagpalain mo po ang bawat anak mo rito. Ano man pong aming paglabas at pagsuway sa iyong kalooban, ipatawad mo po sa amin upang kami maging karapat-dapat sa iyong harapan sapagkat ikaw ay Diyos na makabagay, mapagbiyaya at mapagmahal sa bawat anak mo. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. You be seated. Now, ang buot-buot ng ating talata na ating nabasa, mga kapatid, ang sabi po dito sa verse 6, from which some have swerved, have turned aside unto vain jangling. From whence, sabi niya, some having swerved, have turned aside unto vain jangling. Okay? Yung salitang jangling ay disagreement or disagree. Alright? Desiring to be teacher of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Now, mga kapatid, si Apostle Paul, nagbigay siya ng warning na tungkol sa kanyang anak na si Timoteo na siya ay huwag lumiko or swerving, no? Sa daan, pagka nagdadrive ka at lagi kang nagsuswerve, nakita ka ng traffic enforcer, mayroon kang multa, uhuliin ka, aalisin ang iyong anong tawag, kukunin ang iyong lisensya. Okay? Bibigyan ka ng violations. Magbabayad ka. So, from which, sabi niya, some having swerved, have turned aside unto vain jangling. So the title of my message this evening, don't swerve. Amen? Amen. Don't swerve. Okay? To swerve means to change course. Okay? Some swerves are gradual. Okay? Gradual. No? Other are sharp and drastic. Okay? Pagka ikaw ay isang driver na swerving, a swerving driver will make his passenger nervous. Okay? Kung mayroon niyang sakit sa puso, baka atakihin. Kaya pagka nag-overtake ka, yung mga maingat, yung tinatawag na defensive driver, kaya dahan-dahan yan. Hindi yan overtake ng alanganin. Hindi yung in-overtake mo yung kasunod mo, tapos mayroon biglang darating, biglang kabit sa kaliwa, biglang kabit sa kanan, ay yung in-overtake mo, halos mauntok sa'yo. Kaya minsan, sa kalsada, nagkakabari lang. Kasi makikita mo yung temper ng isang tao sa daan. Okay? Pagka-hot temper yan. Okay? Pagpiko niyan, makikita mo ang karakter ng isang tao sa daan. Yung mainitin ng ulo, mapapaaway yan. Ngayon, minsan, sa daan, mayroong mayabang na driver. Marami kong minsan na-experience ko yan. At kung isa may naglalarong driver, dito sa sur, doon sa bandang Itaplato at nakamotor, dalawang nakasingle, angkasan sila.
Dalawang single, dalawang sakay. Ang ginagawa nila, gumagano, no? Eh ako, sabi ko, ba't naglalaro sa tanong ito? Binusinaan ko. Nagulat sila. Tapos in-overtake ko. Pagka-overtake ko naman, ako ang inaasar nila. Tapos tinuturo nila yung iba. Tinignan ko naman sila. Kasalanan naman si Diego, saka si Brian, saka si Mambio. Naalala ko, taga-Palasinan na ngayon eh. May mga people diyan eh. May mga gangsters yan eh. Tinignan ko naman sila. Pagdating dito sa munisipyo, kumanan sila, iniwang kami. Pero tinuturo-turo kami gano'n. Okay? Wala namang violation. Alright? Serving. A serving driver will make his passenger nervous. Amen? A serving father make his family nervous. Ha? Pagka isa kang tatay na paliko-liko, yung pamilya mo, insecure yan. Nagkaka-nervyos yan. Amen? A serving church worker make his friends nervous. A serving pastor make his members nervous. Ha? Mayroong pastor na paliko-liko. Mayroong pastor na punta lang ng Amerika, pag-uwi, pinalitan yung signboard. Ha? Pinalitan. Bible Baptist, inalis na yung Baptist. Pinaliit. Baptist na lang. Sometimes nangyayari po yung mga ganun, mga kapatid. Because of compromising. Hello? Compromising. And sometimes, okay, ito'y nangyayari ito sapagkat mayroong mga hiring pastor mahanap ng tawag dito upaan pastor. Hello? Pag nakakuha ng support sa ibang church kahit hindi Baptist, ipagpapalit yung doktrina. Mayroon na ngayon mga pastor na hindi na naniniwala na dati Baptist, hindi na naniniwala ngayon sa millennium, sa rapture. Nangyari na raw yung rapture. Wow! Nangyari na raw yung rapture. Yung mga hula natapos na raw. Iba na ang doktrina. Bakit? Inadapt nung ibang doktrina. Because of money. Hello? A serving pastor make his members nervous. Okay? So, kailangan po mga kapatid na minawalan, sabi ni Apostol Paul kay Timothy, mga kapatid, sabi niya dito, okay, from which some having swerved have turned aside unto vain jangling. Ang tinutukoy niya dito, may binanggit siyang pangalan dito, nag-swerve, lumiko na. And ang sabi ni Apostol Paul sa kanila, I give them to Satan, no? Binigay ko sila kay Satanas. Sabi niya, sino itong mga tinutukoy niya dito, mga kapatid? Makikita niyo dyan kung sino yung mga nag-serve na yon, no? Sa tamang doktrina. Alright? So, kailangan po yung mga taong maninindigan sa salita ng Diyos, yung hindi liliko kahit anong problema. Bagamat minsan kailangan nagsuserve tayo, umiiwas tayo doon sa bagay na hindi tama, kaya umiiwas tayo. Pero umiiwas ka sa tama, mapupunta ka sa mali. Amen ba? Amen po. Ngayon dito mga kapatid na minamahal, makikita natin dito yung sinasabi dito ni Apostle Paul na mga nag-swerve. No. At ang sabi niya sa verse
20 sabi niya, of whom is Herminius and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they will learn not to blaspheme. Okay? Nag-serve mga ito. Kumaliwa, umalis sa katotohanan. In 19, sabi niya, holding faith and good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwrecks. Okay? Sabi niya, of whom is Herminius and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. So, don't swerve. Amen? So, once we have a belief that is rooted in God's Word, we should not swerve from it. We should not swerve from it. Don't swerve because of things in this Word. Alam nyo, minsan, madaling mahikayat ang tao, liliko, because of things of this Word. Isineset aside yung katotohanan, makuha lang yung pakinabang. Alright? The things of this Word. People might cause us to serve, but God's Word will keep us in the right path. Kaya mayroon po tayong salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng warning para hindi tayo lumihis. Pagka alam mo ng katotohanan, umalis ka sa katotohanan, mapupunta ka na sa mali. Amen. So don't swerve. Okay? Don't swerve. Sabi po ni Apostle Paul, yung mga nag-swerve, napunta lang sa mali. Napunta sa vain jangling. So what are some of the things that we sometimes swerve from? Kung minsan nagsuswerve tayo, ano yung papala ni Apostle Paul? Yung iba nag-swerve, napunta sa walang kwenta. Okay? So don't swerve. People swerve from the Word of God. Ito yung katotohanan. Iniiwan mo ang katotohanan. Alam mo, ang Bible, ito po yung advance information ng Diyos para sa atin. Para alam natin yung future natin. Amen. Di ba? Parang ito po yung mapa natin. Kapag kasinunod mo yan, hindi ka maliligaw. Amen. At syempre, alam mo yung position mo. Sabi ko nga, may natutuhan ako doon. Ang ganda, simpleng mensahe, pero may katotohanan, may laman, malalim. No? In order pala na malaman yung purpose of God sa buhay mo, because we are saved to serve, dapat malaman mo yung purpose ng Diyos sa iyo. At ang purpose ng Diyos sa iyo, kaya inilagay ka sa simbahan na ito, is to serve Him. Amen. Para magamit ka niya at maglingkod ka sa Kanya. At kaya inilagay ka dito para alam mo, para ilagay ka sa isang gawain. Hindi mo pilano yan, pero nandito ka. Because God has a plan for you. Amen. Di ba? Nandito ka. Bakit? May plano ang Diyos eh. Ngayon, pagka ikaw ay, minsan kasi may mga tao, Kristiyano na, nasasabi niya, wala na akong tuwa dyan eh. Sa paglilingkod eh. Nawala ang tuwa ko sa church. Dito nawala, dito mo hanapin. Amen. Amen? Dito nawala eh. Nawala ang pera mo dito, doon mo hanapin sa kabilang kalsada. Wala, hindi mo matatagpuan doon. Amen? Kung saan nawala, doon mo hanapin. Matino ba tao yung nawala niyang pera dito, doon niya hanapin sa iba? Kung saan mo nawala, doon mo hanapin. Amen? Doon mo hanapin at masusutungan mo yan. Dahil dito nawala, hanapin mo. Kapatid na minamahal. But some people, serve from the Word of God. The Word of God is our foundation. It is our final authority. Amen? Without it, we do not know have any direction. Ito po yung mapa natin eh. Ito yung foundation natin.
Ito yung basihan natin sa ating pananampalataya. But some people swerve from the Word of God. Bakit? Gustong mag-serve sa salita ng Diyos. Kasi gustong magsunod yung sariling haka-haka. Tandaan niyo po ito, Ako, praise God, biyaya ng Panginoon, nakita ko ang buhay na mapayapa, nakita ko ang tamang prinsipyo ng buhay dito sa salita ng Diyos. Amen. Di ba? Oo, mayroong kaisipan ng tao na ito ang tama. Pero alam nyo, ang sabi ng Diyos, yung isip nyo, hindi yung isip ko. Yung pag-iisip nyo, hindi ko pag-iisip. Di ba? Kaya pag ipinilit natin, nandiyan yung kapalpakan. Pero i-conform mo yung mind mo sa salita ng Diyos, and then makikita mo yung right path, right way, right principle. Okay? Ito po mga kapatid na minamahal lang dapat nating maintindihan. At sometimes, nasasaktan tayo, kinakailangan tayong masaktan, at tayo sumunod. Hindi yung susundin ko lang yung gusto kong sundin. Amen. Okay? Pag ayaw mo nang sundin, yun. Ang tawag yan, swerving. So, people swerve from the Word of God. But the Word of God is our foundation. It is our final authority. Amen. Without it, we do not have any direction. Kung wala ito, yung sarili natin, kaya kita nyo, ano ba? Anong paraan mo para ikaw ay lumigaya? Akala nila ang kaligayaan sa mundo. Pansamantala, liligaya ka. Kasalanan, paliligayain ka pansamantala. Pero ang consequence, pangmatagalan. Amen? Amen po. Oo. Pangsamantala. Kaya alam ni Moises yun Alam ni Moises na pwede niyang danasin lahat ng karangyaan, ng kaharian, ng Egypt. Pwede siyang lumuklok na maging hari sapagkat siya ay ampon o anak ni Parao. Anak ni Parao na babae. Okay? Siguro walang anak na lalaki si Parao. Itong anak niyang prinsesa. Nakita niya si Moises, inalagaan niya. Pinalaki niya. Okay? Pag namatay si Parao, siyang papalit, maging hari. Pero hindi pinili ni Moises yun sapagkat alam niya na pansamantala yung dulot ng makabundong bagay. Mas ginusto niyang mag-suffer pansamantala na kasama ang mga anak ng Diyos sapagkat alam niya na yung katanyagan, spiritual, yun ang namamalagi. Kaya si Moises, hanggang ngayon, pag naalala nyo, nababasa ang Bible, si Moises, naalala natin, at si Moises makikita natin sa langit someday. Amen. Ang sumunod sa Panginoon, hindi madali. Maraming hirap. Lalo na yung mga kasama niya nagsusulp. Amen? They were swerving from the Word of God. So people swerve from the Word of God. That's why nakaranas sila ng mga difficulties doon sa ilang. No? Mga kapatid. Kaya, kailangan natin ang direction sa buhay. Aling direction sa buhay? The Word of God. Parang ano din yan, appliances without a manual, yung appliances, hindi magtatagal. Yung cellphone, kaya nung binigyan ako ng cellphone, asan ang manual dito? Pwede rin wala. Kahit may manual, kung hindi mo rin naintindihan Hindi ba? Hindi mo rin magagamit So, ang pinaka-the best yan, magpaturo ka doon sa alam yung manual. Amen? Sa nakaalam na ng manual. Ang computer.
Hindi basta-basta. Ganun din po mga kapatid na minamahal, without a manual and appliances will not last. Okay? Without instruction, kung walang instruction, hindi natin masusunod yung ating task. Hello, amen? Kaya napakalaga eh. Kaya sa church ng Panginoon, mayroon tayong mga instructions. Nagtuturo ako ng church management. Sa biyaya ng Panginoon, pinagkatiwalaan ako ng ganong privilege sa akin yon sapagkat ako ang unang natututo. Church leadership. Okay? Pagka ang isang leader walang instruction sa mga member, anong gagawin ng mga miyembro? Magkakanya-kanya. Minsan, kung mayroon ng instruction, nagkakanya-kanya pa eh. Yes. Amen? Hello? Amen. Subukan mo sa isang ibon na kumpul-kumpul, biglang mong batuin. Ano mangyayari? Lilipad. Watak-watak. Ganon din, mga kapatid na minamahal, ang isang church na walang instruction, ang mga miyembro hindi alam ang gagawin. Tama ba? Kaya huwag niyo sabihin sa akin, Pastor, masyado kang istrikto. Ang Panginoon natin istrikto. Tama po ba? Amen. Kasi may church na, bahala ka kung anong gagawin mo. Nagkakagulo yung church. Yun nga mayroon ng instruction, nagkakagulo pa eh. Di ba? Hello? Kaya mas maganda, may instruction. Praise God! Mayroon tayong Word of God. Amen? Without instruction, a task will not be done well. Without the Bible, a Christian will be without direction. So, the Word of God is our foundation. Amen? Amen. So, ito po ang kailangan natin. Mayroon tayong Bible. Sapagkat hindi tayo dapat mag-swerve sa katotohanan. Kung minsan nga, alam na natin ang Bible eh. Ang mahirap, mga kapatid na minamahal, alam mo na ang Bible, hindi mo pa sinusunod. Mas malaki ang iyong pananagutan. Amen? Bagamat alam na natin yung Bible, ibinigay sa atin to for our instruction, for our education. No? But sometimes, we serve from it. Sometimes we tend to rely on our own knowledge. Diba? Nagre-rely tayo doon sa sarili nating knowledge and wisdom rather than counseling or consulting the Word of God. Ay, makinig kayo. Don't swerve. Okay? Mga kapatid, huwag kayong liliko sa Word of God. Amen? Ito kaya, ito ba yung tinuro ng pastor sa atin? Pag kami nagtuturo iba sa tinuro ng pastor nyo, okay? Mas maganda i-consult nyo sa pastor. Amen. Amen? Don't swerve. Any principle. Okay? Sometimes kasi ginajustify natin yung sarili natin kaalaman para i-justify natin yung mali natin gawa. Kaya sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, itong church natin, iniingatan natin, pinoprotectionan natin. Amen. To warn you directly. Okay? Para babalaan ko kayo diretso sa inyo. Sasabihin ko sa inyo, huwag kayong sumasama sa mga nagpe-fellowship, hindi nagpapaalam sa pastor. Amen? Amen? Amen. Huwag kayong sumasama. Unethical yun. But, alam ko yung tinatayo ko mga kapatid.
sumasama sa ganon. Amen. Pero sinabi ng Bible, rebuke them sharply, publicly. Hello? Amen. Amen po. Mayroon akong inaayos na mga problem silently. But sometimes, kailangan sasabihin ko sa inyo publicly to warn you. Amen. To warn you. Okay? Because sometimes, napapasama tayo, wala kayong muang, hindi kayo talaga involved, napapasama kayo in wrong motive. Wrong motive. Anong motibo mo? Okay? Mga kapatid. So, pinoproteksyonan ko ang simbahan Amen. because ibinigay kong buhay ko dito eh. Hello? Amen. Many experiences ng mga churches nagkaroon ng split, nagsimula sa mga ganon. May nagli-leader. Pwede yun, mag-fellowship kayo, magpaalam kayo sa akin, tapos mayroong representative na pwede bang ganito? Hindi yung ginagawa mo sarili mo. Okay? Kapatid, yung mga workers na pagkakatiwalaan ko, isama nyo. And then after ng fellowship, if you have fellowship, after ng fellowship, mayroon kayong reporting. What is the purpose of fellowship? Amen. Amen. To encourage one another. Amen? Amen. Hello? Kaya kayo, naiintindihan nyo yan. Sabihan nyo yung hindi nakakaalam ito. Amen. At iwasan nyo yung taong gumagawa ng ganon. No? Amen. Para makita ang sarili. Bakit? Mas maganda yung maaga, sinasabihan ko sa kayo. Amen. Kailan ka magpapayong pagpasa ka na, pag nandun ka na. Hello? Sapagkat ang inyong pastor may discernment. Hindi ako pinanganak ngayon. Hindi ka ako pinanganak ngayon. Hello? Amen ba? Itong sinasabi ko sa inyo, para sa inyo, hindi para sa akin. Because, mayroong dadayain yung puso nyo. Isip nyo, lalasunin ang isip nyo. Ilalayo ang loob sa church, ilalayo ang loob sa pastor. Pag lumayo ang loob mo sa pastor mo, hindi mo mahal ang pastor mo, hindi ka na makikinig. Hello? Amen. Isipin mo, negatibo lagi. Galit sa akin si pastor. No! Galit ako sa masama. Hindi masamang magalit sa masama. Amen. Amen? Amen po. Oo. So mga kapatid na minamahal, many churches are putting aside the Word of God, His Word. Okay? At sometimes, maraming tao na nagiging victim nito. Young people, sa inyong moral isipan, natututo na kayo, then apply it in your life. So that God will bless you. No? I-apply nyo ito sa buhay nyo. Huwag kayong proud sa sarili nyo. Amen? Amen? Amen. I say it frankly, but I say it lovingly. Amen. Sasabihin ko sa inyo, diretsuhan ko.
Hindi pa sapyaw-sapyaw, pero sasabihin ko may pagmamahal. Sasabihin ko sa inyo. Kasi mahal ko kayo. Anak ko kayo. Amen? Anak ko kayo. Ayaw ko kayo mapahama. Ha? Bakit? Ayaw ko kayo madaya. Sana kayo ay nasa katotohanan. Okay? Amen. So, some people swerve from the Word of God. Number 2, some people swerve from the will of God. Di ba pareho lang yung pastor? Okay? Some people swerve from the Word of God. And number 2, some people swerve from the will of God. And of course, ang will of God nasa sa Word of God. Malalaman mo sa Word of God, ang will of God. Amen. Pero pwede mong alam ang Word of God, at wala ka sa will of God. Amen. Yan ang kaibahan. Amen? Oh. Ang revealed will of God, nasa Word of God. Amen? Amen. Yung nire-reveal ng Diyos na kalooban niya, nasa salita niya. Amen. Paano malalaman ang will of God kung walang Word of God? Oh, but sometimes, alam mo yung Word of God, but you are in the outside in the will of God. Because you do not obey the Word of God. You are outside in the will of God. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Oh, mukhang nakakahilo ba? Hindi. Many Christians are too consumed in knowing God's will. No? There are revealed will of God and there is a specific will of God in your life. Mayroon pong specific will of God sa buhay mo. But you need to discover. Okay? Dapat ma-discover mo yan because bawat isa sa atin unique eh. Oh.